Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Isabel Reyes, ang host ng Ang kwentong ipahahayag ko ngayon ay ang nakagugulat na katotohanan ng isang babae na natuklasan ang nakakakilabot na balak ng kanyang pamilya sa batas. Malaya kayong makomento ng inyong masalobin at opinyon. Simulan na natin ang kwento ngayon. Magandang araw po. Ako ay isang babaeng nasa huling bahagi ng 30 taon at nagpapatakbo ng isang medyo malaking kape sa lupa ang isang 3 palapag na komersyal na gusali na minana ko mula sa aking mga magulang na matatagpuan sa isang sikat na kaya sa Quezon City. Ang gusali ay nasa mabuting lokasyon malapit sa isang pangunahing palengke at mga opisina, kaya ang mga nangungupahan ay hindi kailanman nakukulang. Nagpakasal ako sa aking asawa sa pamamagitan ng pag-ibigan. Si Marco ay isang ordinaryong supervisor sa isang katamtamang laking kumpanya sa Makati. Sa labas, siya ay mukhang mabait at mapagmahal, ngunit pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya, lagi siyang bulag na nagtatanggol sa kanila. Ang aking biyanang si Tita Nena ay isang tipikal na mapagimbot at mapangaping babae. Ang kanyang anak na babae at kapatid ni Marco, si Marichel, ay punong kapalaluan kahit na ang negosyong kanyang asawa ay halos bumabagsak na, patuloy siyang nagsusuot ng mamahaling damit at nagdadala ng branded na bag. Sa karaniwang araw, kami ngang pamilya ngang aking asawa ay nagpapanatili ngang isang malamig ngunit magalang na relasyon, nagsasalita lamang kung kinakailangan at pinapanatili ang bawat isa sa kani-kanilang lugar. Ganun na ang aming buhay. Nagsimula ang lahat mga 3 buwan na ang nakalipas. Nang panahong iyon, ramdam ko ang matinding pagod ng katawan. Lumaki ang bilang ng bisita sa aking kape at dahil pinilit ko ang aking sarili, naging napakahirap na gumising tuwing umaga. Buong araw akong nahihilo at walang lakas. Marco, nagpasyedule na ako ng check-up bukas ng umaga sa ospital. Gusto kong magpatingin. Ospital? Bakit? May matindi bang nararamdaman? Kapansin-pansin nga na maputla ang mukha mo kamakailan. Napapagod lang siguro ako, pero tuloy-tuloy ang pagkahilo at kawalan ng lakas. Ipapahinga ko muna ang kape sa aming part-timer ng umaga at pupunta na ako. Tama iyon. Kung may mangyari, tumawag ka agad. Nandun ako sa meeting bukas ang umaga kaya hindi kita masasabayan. Pasensya na. Ayos lang, mag-alaga akong sarili ko, magkonsentrate ka sa trabaho mo, kaya pumunta ako sa ospital ng mag-isa. At 1 linggo ang lumipas habang hinihintay ang nga resulta ng mga pagsusuri. Nang araw na dapat na may bigay ang mga resulta, habang naghahanda si Marco para sa trabaho, biglang lumapit siya sa akin. Ngayon yung araw na maririnig mo ang resulta, di ba? Oh, maglalabas ako. Counting, oras hapon para pumunta. Alis na akong kalahating araw at pupunta sa ospital para sa iyo. Abala ka naman sa kape. Bakit pa? Ang iyong sariling resulta ay dapat marinig mo mismo at may gustong tanungin ako ng personal sa doktor. Hindi. Kaya ngang mag-asawa na gawin iyon para sa isa't isa. Dinggin ko ng mabuti ang lahat at sabihin ko sa iyo, manatili ka na lang sa kape. Pagod ka na eh. Sa karaniwang araw, hindi siya kailanman ganito kahihingi. Medyo kakaiba ang kanyang labis na pagmamalasakit. Ngunit dahil siya ay nagpursige na gawin ito para sa akin, tumango na lang ako at pumayag. Nang hapon na iyon, bumalik si Marco mula sa ospital na may matinding mukha. Hindi tulad ng dati, maputla ang kanyang kulay. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Ha? Hindi, wala. Hindi mukhang walang problema. Ano ang sinabing doktor? May hindi magandang nangyayari ba sa akin? Sabi ng doktor mo, sobra kang nagpapagod kaya mataas ang iyong liver enzymes at inflammation markers. Kailangan mong magpahinga ng husto. Ganoon ba? Akala ko may malaking sakit na. Bawasan ko na ang oras sa kape at magpapahinga na. Mula noon, nagbago ng ganap ang ugali ng pamilya ng asawa ko. Ang taong bihirang dumating maliban nung pista opisyal o kaarawan ay biglang nagpakitang napakalaking kagandahang loob sa akin.
3 araw pagkatapos, nang nakatapos na ako sa kape at umuwi na, nakita ko sa harapan ng pintong bahay ang isang malaking basket ng pagkain at maraming lalagyan ng ulam. Nang sandaling iyon, tumawag si Tita Nena. "Nandun ka na ba? Nagdala ako ang ulam. Narinig ko na hindi maganda ang katawan mo ngayon. Nagtatrabaho ka ng husto sa labas. Kailangan mong kumain ng mabuti. Nagluto ako ang espesyal na bulalo para sa iyo. Initin mo at kainin kasama si Marco." "Ay, hindi na kailangan, tita. Salamat naman. Kumain kayo na mabuti ah." Pagkatapos tapusin ang tawag, kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Ang mataong palihim na minamaliit ako kahit alam nilang may gusali ako biglang naging mapagmalasakit. Ilang araw pagkatapos, dumating si Maricel sa aking kape. Hawak niya ang 2 mamahaling basket ng prutas. "Ate, narito na ako. Maricel, anong oras ito para sa iyo? At para sa ano ang mga prutas na iyan? Narinig ko kay mama na hindi maganda ang katawan mo, ate. Ang kuya rin ay lubos na nag-aalala. Ate, ipaubaya mo na sa mga part-timer ang kape at magpahinga ka ng ilang araw." "Ano, pagod lang naman ako. Hindi pa ako kailangan magpahinga." "Naku, maingat ka. Kung talagang abala ka, pwede akong lumabas tuwing Sabado at bantayan ang counter para sa iyo. Pamilya tayo, kailangan tayong tumulong sa isa't isa." "Malungkot naman ang kuya kapag may nangyari sa iyo, ate. Ikaw ang mag-aalagang counter." Nagpasalamat ako ng maikli at tinanggal ko ang aking atensyon dito. Masyadong pekeng kagandahang loob. Si Maricel na noon ay abala sa pag-eksibisyon na kanyang makadamit biglang nakaalala at nakboluntaryo pa para maktrabaho tuwing Sabado. Ngunit sa palagay ko, pinalaki siguro ni Marco ang aking kalagayan upang mukha itong seryoso, kaya tinanggap ko lang ito at hindi na binigyan ng malaking halaga. Ang napakahalaga para sa akin ngayon ay ang naghihintay na mga buwis sa gusali at ang pagunlad ng bagong menungang kape. Kaya naman ang kakaibang pagiging mainit at palakaibigan na kapaligiran ay nagpatuloy ng halos 2 linggo. Si Marco ay maagang umuwi araw-araw at tumutulong sa mga gawaing bahay at si Tita Nena ay nagdadala ng masustansyang pagkain bawat 2 araw. At pagkatapos ay dumating ang problemadong araw na iyon. Isang Sabadong gabi, pinilit ni Tita Nena kaming mag-asawa na pumunta sa kanilang bahay sa Marikina dahil gusto niyang palakasain ang aking katawan. Ang hapunan ay talagang mainit. Patuloy na naglagay si Tita Nena ng karne sa aking plato. At si Maricel din ay naging masaya at maalwan. "Anak, kumain pa. Tingnan mo ang mukha mo. Parang kalahati na lang." "Tita, buso na talaga ako. Kumakain na ako ng sobra kamakailan at malapit na akong tumaba." "Ate, okay lang ang tumaba. Ang kalusugan ang pinakamahalagang bagay." "Oo nga, ang sinasabi nga, asawa mo ay tama. Mabilis na gumaling. Mabuti naman at sisikapin kang alagaan ng aking anak at kapatid." Pagkatapos ng hapunan, nagaroon ngang agarang pangangailangan sa tindahan kaya mabilis akong lumabas ng mag-isa. At nang papasok na ako sa aking sasakyan, napagtanto ko na naiwanan ko ang aking telepono sa loob ng bahay. Walang magagawa, bumaba ako mula sa sasakyan at mabilis na lumakad pabalik sa bahay. Sa kabutihang palad, ang pinto ay hindi pa lubos na nakapinit, bahagya itong nakabukas. Tahimik kong binuksan ang pintuan at pumasok. Ang loob ng bahay ay parang patay ang lahat ng ingay. Kinuha ko ang aking telepono mula sa sopa sa sala at pabalik na sana ako nang makita ko ang mahina at malalim na liwanag na kumikislap mula sa pagitan ng pintuan ng silid tulugan. Mula sa loob, narinig ko ang mahinang usapan. Sa una, akala ko ay nag-usap lang ang pamilya, ngunit ang boses ni Tita Nena na narinig ko ay naging sanhi ng pagsugal ng aking katawan. "Anong magagawa natin? Namamatay na naman siya, kaya itago natin ang lahat hanggang sa oras na iyon. Kapag inilipat na ang titulong gusali sa atin, tapos na ang lahat." Parang tinamaan ng malakas sa ulo. Namamatay daw ako. Titulong gusali. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Tahimik kong lumapit sa pintuan ng silid tulugan. "Mama, totoo ba na ang malaking gusali na iyon ay mapupunta kay kuya?
at tiyak na babayaran ng kuya ang lahat na aking utang. Halos mamatay na ako sa mga tawag ng manakpapaningil. Huwag kang maingay. Hindi pa tapos ang mga papeles. Kailangan pang tapusin ng abogado nating si Attorney Bongbong. Narinig ko rin ang boses ng isang lalaking hindi ko kilala. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito ang unang beses ko gumawa ng ganitong bagay. Kapag dinala ninyo ang selyo ng asawa ninyo, gagawa ako ng mayos na dokumento para sa inyo ang authorization letter at donation contract. Walang problema kahit anong mangyari sa asawa ninyo pagkatapos. Lahat ng legal na bisa ay mayos kong gagawin. Salamat, attorney. Napapagod na talaga ako sa pag-aakit sa manugang ko. Matigas ang ulong babaeng iyon, mahilig magpanggap na matalino, ngunit sa huli, ibibigay naman niya ang lahat ng kayamanan niya sa ating pamilya kapag namatay siya. Ito ay tunay na biyayang Diyos. Mama, dalhin mo na ang baso nga alak dito sa akin. Nanginginig ang aking makamay, dahan-dahan ko na ngayong itinula ng kaunti pang ang pintuan ng silid tulugan. Ang tanawin sa loop ay talagang parang impyerno. Ang aking asawang si Marco, si Tita Nena at si Marichel ay naktaas ng magagarang baso ng alak at naktatawanan. At sa mababang mesa ay may makapal na mga dokumento at isang lalaki na nakasuot ng ternong Amerikana ang hawa ng aking opisyal na selyo at sinusubukan niyang i-stamp ang isang dokumento. Ang opisyal na salong iyon ay ang aking iniingatan sa kalaliman ng aking ligtas na kahon. Malinaw na ninakaw ito ni Marco ng lihim. Ang mainit na asawang nag-aalala sa akin. Ang mapagmahal na biyenang nagdadala ng masustansyang pagkain. Ang masayang hipag na nagboluntaryo para sa trabaho tuwing Sabado. Lahat ng iyon ay isang perpekto at nakakakilabig na palabas na ginanap upang agawin ang aking komersyal na gusali habang hinihintay nila ang aking kamatayan. Sa isang sandali, ang matinding galit at pakiramdam ng pagiging niloko, kasama ang maaraw na ipon na pagod at pagkahilo, ay sabay-sabay na bumuksak sa akin. Naging itim ang aking paningin at nahimatay ako. Kulog. Ang malakas na tunok na ginawa ko habang nangihimatay at humawak sa pintuan ay nagpabago ng tingin ng 4 na taong nag-iinuman sa silid. Ha? Manugang. Ang tunong basong alak na nahulog at nabiyak ay sabay sa aking ganap na pagkatumba sa malamig na sahig ng sala. Iyon ang simula ng nakaraang pagbabago ng aking buhay. Gumising ako sa maliwanag na ilawng kisameng emergency room. May amoy ng disinfektante sa hangin at sa tabi ko ay nakatayo si Tita Nena at si Marco, parehong umiyak ng labis. Ang mataong ilang sandali lang ay nagtaas ng baso ng alak sa loob ng silid tulugan upang ipagdiwang ang pagnanakaw ng aking gusali habang nagpapanggap na nag-aalala sa akin. Lumipas ang alap sa aking dibdib, ngunit ganap kong itinago ang aking ekspresyon. Kahit ngayong humabol sa kanila, nanlalaban ang mga ito. Upang makuha ang tiyak na patunay at maktayong bitag, kailangan kong ganap na kumilos na parang tinanggap ko ang kanilang pagsisinungaling. Nay, gising na pala ito. Salamat sa Diyos. Asawa ko, okay ka na ba? Ano ba ang nangyari sa akin? Naalala ko pa ang pagbubukas ng pintuan at pagpasok at pagkatapos ay naging itim na ang lahat. Maga 3 oras ka nang nahimatay. Kailangan mong magpahinga. Sinabi ngang doktor na kailangan mong ganap na magpahinga. Ganun. Bakit ka umiyak, tita? Pati ikaw ay namamaga ang mga mata. Anak, sobrang takot ko. Natagal ka bago gumising. Simpleng pagkahimatay lang naman, di ba? Kailangan pa ba akong manatili dito? Oo, simpleng pagkahimatay. Ngunit dahil hindi ka gumising ng matagal, labis kaming natakot. Manatili ka muna dito ng ilang araw. Pumahinga ka. Habang pinapanood ko ang kanilang labis na pagpapanggap, tahimik akong nangatuwa sa sarili ko. Kumpiyansa nilang mamamatay ako at inaabangan nila ang pagkakataon na makuha ang aking gusali, ngunit nagpapakita silang ganitong pakikiramay, ang kawalang hiyaan nila ay walang kapantay. Nagpasya akong magpahinga ng kaunting panahon sa ospital at tahimik na pumayag. Nakita ko silang nagpapalitan ngang nagpapahayag na tingin at nag-alingas-ngas ng kaluwagan. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos umalis sa trabaho si Marco, nagbihis na ako mula sa damit pasyente
at agad na nag-discharge. At tuloy-tuloy na pumunta sa ospital kung saan ako nagpatingin. Kailangan kong malaman kung ano ang eksaktong narinig ni Marco mula sa ospital na naging dahilan upang tiyak siyang akala akong malapit ng mamatay. Pagkatapos maghintay ng 2 oras ng walang appointment, natugunan ko ang aking doktor. Anong bagay ang nagdala sa iyo dito ng walang abiso? Nakpadala kami ng mensahe sa iyong asawa para pumunta at dinggin ang mga resulta, ngunit hindi siya dumating. Doktor, ano talaga ang aking diagnosis? Parang may tinatago sa akin ang aking asawa. Sabihin mo sa akin ng walang palya ang lahat. Nagpapagod ka ba kamakailan sa pag-operate ng iyong kape? Napakataas ng anemia mo at natuklasan ang isang benign tumor sa iyong matris. Dahil sa laki nito, malamang na nagdudulot ito ng pagkahilo. Hindi ito banta sa buhay. Magtatakda lang tayo ng petsa at isang simpleng operasyon para alisin ito at agad na maari kang bumalik sa normal na pamumuhay. Kapag sinamahan ng gamot, mabilis kang gagaling. Benign tumor po, hindi malignant. Nagtawag kami sa iyong asawa dahil hindi ka sumasagot ng telepono. Sinabihan namin siya na malaki ang posibilidad na hindi ito seryoso at iminungkahi naming pumunta kayo at makinig sa paliwanag ng doktor. Ngunit nang marinig ng iyong asawa ang salitang tumor, biglang nag-init siya at nagtanong kung wala na bang pag-asa ang asawa niya. Kahit gaano kaming nanghikayat na pumunta at makinig, hindi na siya bumalik sa ospital. Nang hihinayang natawalang ang maibigay ko. Dahil sa 2 salitang tumor, gumawa si Marcong sariling kwento ayon sa gusto niya. O baka, talagang labis na ninanais niyang maging totoo ang kanyang akala para malaro niya ako bilang isang may sakit at makipagtulungan sa kanyang pamilya upang madaling makuha ang aking komersyal na gusali. Kinuha ko mula sa doktor ang buong pahinang diagnosis na may nakasulat na simpleng benign tumor. Ito ang perpektong sandata na magpapawasak ng kanilang walang kwentang pangarap. Pagkatapos umuwi at mahiga sa kama, ilang oras ang lumipas at narinig ko ang tunongang password na pinipindot sa pintuan. Si Marco ay dapat nasa opisina pa, kaya si Tita Nena o si Marichel lang ang posible. Dahan-dahan akong tumingin sa sala. Ang katawan ay pumasok ng Natural K, Maricel sa aking dressing room at nagsimulang haluhugin ang mga drawer at closet. Tahimik akong lumapit sa likod ni Maricel. Ay, ang limited edition na bag na ito gusto ko itong dalhin. Wala na rin namang gagamitin dito. Isasama ko na lang. Ang mga hikaw ay maganda rin. Marichel, nandito ka sa bahay ng iba at ano ang ginagawa mo? Ilagay mo agad iyan at lumabas ka. Sa aking boses, nagulat si Maricel at lumingon. Sa kanyang kamay ay ang aking branded na bag at kuwintas. Naku ate, nakpa-ospital daw kayo. Kailan kayo dumating? Baka makaroon ng alikabok ang bak ninyo habang wala kayo, kaya inalakaan ko lang. Bakit ikaw ang mag-alaga ng aking bag? At kung mag-alaga ka, paano mo alam ang password ng aming bahay para makapasok ng hindi nakpapaalam? Ito ay malinaw na pagsalakay sa bahay at tangkang pagnanakaw. Ilagay mo iyan at lumabas ka agad. Kung hindi, tatawag na akong pulis ngayon din. Naku, ate, talagang napaka-oa mo. Kami ay pamilya. Hindi maaring hindi mo mahiram ang isang bag sa kapatid ng iyong asawa. Ang kapatid ng asawa ko man ay hindi pwedeng manghiram ng gamit ng hindi nagtatanong. Ilagay mo na at lumabas. Nakasimangot si Marichel habang hinihila ang bag sa sopa at lumabas ng may malakas na hakbang. Ang mapagpalakin at palalo si Maricel nang narinig niya ang balita ng aking karamdaman. Agad na ninasa ang aking mga gamit. Nang gabing iyon, umuwi si Marco mula sa trabaho na may seryosong mukha at umupo sa tabi ko. Narinig ko ang nangyari kanina. Alam kong na-stress ka, ngunit ang aking kapatid ay nag-alaga lang iyong nga ari-arian at ginawa niya ito ng may mabuting intensyon. Ang tawag ba natin sa pagpasok ng walang pahintulot at pagkuha ng gamit na pag-aari ng iba ay mabuting intensyon? Tiyakin mo na hindi na maulit ito. Kung maulit, tatawagan kong pulis. Sige na, sabi ko na sa kanya. Sabagay, paano na ang pamamahalang gusali? Sa ngayon,
ilipat mo na ito sa akin. Napaka-stressful ng pag-handle sa mga nangungupahan at buwis para sa isang may sakit. Paano mo mahahawakan ang gusali? Abalang-abala ka na sa trabaho mo. Kaya ko naman, maglilikha akong oras. At sa pagkakataong ito, ilipat na natin sa aking pangalan ang titulo. O kahit man lang mag-joint title tayo. May kilala akong abogado kaya ang mapapeles ay ayusin lahat niya. Abogado. Ang pekeng broker na hawak na aking selyo sa silid-tulugan ilang araw na ang nakakaraan siya iyon ang pinag-usapan. Pinihilan ko ang aking halit at tahimik na sumagot. Hindi ganon kasimple ang paglilipat ng titulong gusali. Malaki ang buwis na kasama nito. At bakit ko ililipat ang aking gusali sa pangalan mo? Wala akong gana para doon. Matigas talaga ang ulo mo. Ginagawa ko ito para sa iyo. At hindi ka magtitiwala sa iyong asawa. Sa pag-asawa, walang akin o iyo. Ihanda mo ang selyo mo bukas at ayusin na namin ang lahat ng papeles. Nagpasok si Marco sa silid-tulugan nang may hambok pagkatapos sabihin iyon. Nang susunod na araw pagkatapos umalis si Marco sa trabaho, nagtawag ako sa isang dating suki nga aking kape si Mang Carding, ang mayaring isang maaasahang investigative agency. Hiniling ko sa kanya na imbestigahan ang mga kamakailang ginawa at kalagayan ng ari-arian ni Marco at ng kanyang pamilya. Kahit makano ang gastos, hilingin ko na matuklasan ang lahat, sino ang kanilang nakausap at anong plano ang kanilang binalangkas. Ilang araw pagkatapos, nagsalubong kami ni Mang Carding sa isang sulok ngaking kape at ibinigay niya sa akin ang isang makapal na sobreng madokumento. Ang nilalaman ng ulat ay lakpas sa aking inaasahan sobrang kadusta-dusta. Hindi pala lubok sa utang si Marco kundi nabulak siya sa kasangkapan at kasakiman. Malapit na siyang bumili ng mamahaling dayuhang kotse mula sa isang showroom sa BGC. Ang tinatawag na Attorney Bongbong sa silid-tulugan ng bahay nina Tita Nena ay hindi tunay na abogado, isang profesional na manloloko ang nilalaro ng kumpanya ng real estate. Si Marco ay nagnanais na ibenta ang aking komersyal na gusali at ilaga ang lahat ng pera sa isang ghost resort development project na iminumungkahi ng broker na iyon. Si Tita Nena ay naghanda ng down payment sa isang high-end na retirement village sa Tagaytay gamit ang inaasahang kita mula sa pagbebenta ng aking gusali. Si Maricel naman ay nagplaplano ng mamahaling overseas shopping tour sa pamamagitan ng pera na makukuha mula sa kanyang kapatid. Talagang natigilan ako sa pagkabatid nito. Sa ilalim ngang pagkukunwari ngang pagiging pamilya, bawat gabi ay nagtataas sila ngang baso ng alak habang hinati nila sa kanilang isipan ang aking pinahirapan. Inilagay ko ang lahat ng ebidensyam nga dokumento, audio file, at medical certificate sa aking bag at pumunta agad sa bahay ng aking mamagulang sa Chainta. Sina papa at mama na nanonood ng telebisyon sa sala ay nagulat nang makita ang aking namumutlang mukha. Anak, bakit ganyan ang hitsura mo? Sinabi mong inaalagaan kang pamilya nga, asawa mo lahat iyon ay kasinungalingan pala. Saan ba nandun si Marco? Papa, mama, huwag kayong matakot at pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin ko hanggang sa katapusan. Isa-isa kong inilabas ang medical certificate ng aking doktor, ang ulat ng investigative agency tungkol sa pakikipagtulungan ni Marco sa manloloko at ang audio recording ng lihim na pagdiriwang sa silid-tulugan ng bahay ni Tita Nena. Pagkatapos basahin ng maingat ang lahat at marinig ang audio file, ang kamay ni Papa ay nagsimulang humipo. Sa mundo, paano maring mayroon makataong kanito? Narinig mo ang iyong sakit, ngunit sa halip na makalala, nakdibang pa sila at nakplaplano na akawin ang ari-arian mo, at nakikipagtulungan pa sa manloloko para itapon ang gusali mo. Kung kaya, iyon pa pala ang manloloko, pupunta na ako agad doon at ibabahagi ko sa pulis. Anak ko, kawawa naman, halika na dito, mag-impake na ang mama mong gamit mo, huwag ka nang bumalik doon. Papa, mama, huminahon kayo. Kung emosyonal tayong kumilos, tayo ang magiging lugi. Kahit pupunta pa tayo doon at bubuligin ang lahat, sasaliksikin nila ang ebidensya at kakapalit-palitan ng usapan bilang common property ng mag-asawa at mag-abogado pa sila.
Kung pabayaan nating umiral ang tamang proseso, mahihirapan tayo at tayo ang mapapagod. Kaya mananatili ka pa rin at tiisin lang ang lahat. Hindi, Papa. Tatapakin ko sila ng lubusan. Si Ati Santos na legal advisor ninyo sa kumpanya, nandun pa ba siya? O nandun. Ano ang plano mo? Ngayon, si Marco ay desperadong hinihiling na ilipat ko ang titulo nga aking gusali sa kanya. Gagawa tayo ngang pinaka-perpektong bitag para sa kanila. Tama ka. Ang hindi maingat na galit ay tumutulong lamang sa kaaway. Makikipag-ugnayan na ako agad kay Ati Santos at hihilingin kong gawin ang pinakamaingat at malalim na bitag para sa mga taong iyon. Ang mga taong nagpaluha sa aking anak ay dapat magbayad ng tama. Dumating ang Sabado energy, umaga energy, labanan. Magang gumising ako at umupo sa harap ng salamin upang pagandahin ang aking mukha bilang pinakamay sakit na tao sa mundo. Bahagya pagkatapos ng 1:00 ng hapon, pumasok sina Papa, Mama at si Ati Santos sa pintuan ng aming bahay. Anak, natakot ako sa hitsura mo, mabuti at costume pala iyon, nag-alala kang labis. Ngayon, ayusin ng iyong papa ang mataong iyon, Ati Santos. Anda na ba ang lahat NG papeles? Ginang, ayon sa inyong utos, ang kasulatan ay may hitsura ng isang ganap na real estate donation at title transfer. Ngunit mula sa ikalawang pahina pababa, may mga maingat na espesyal na kondisyon na nakapalob. Kapag natuklasan na ang pekeng intensyon ng asawa ang maling pag-unawa o sadyang pagpapanggap ng kalagayan ng kanyang asawa upang makamit ang kayamanan, ang donasyon ay agad na magiging walang bisa. Bilang karagdagang parusa, ang lahat ng karapatan ng asawa sa kanilang tirahan ay ililipat sa asawa. Bukod pa rito, itinakda ang 5 milyong piso na kabayaran para sa espiritual na pinsala. Kapag nilagyan ng selyo ang kasulatan, ang asawa ay mawalan ng lahat ng karapatang ari-arian. Nang 2:00 ng hapon, narinig ko ang maingay na password na pinipindot. Binuksan ang pintuan at pumasok sina Marco, Tita Nena, at Marichel ng may malakas na ingay. May hawak si Tita Nena na malaking sakong pakain, at si Maricel ay walang kahihiyang nakasuot ng aking cashmere shawl sa kanyang balikat. Ay, manugang ko, nag-alala akong pumasok, ang mukha mo parang puting papel. Pumunta pa ako ng maaga sa palengke para bumili ng pinakamainam na talangka at nagluto ng masustansyang sopas. Kainin mo ito at magpalakas. Tita, naparito kayo. Masabigat ang pakiramdam ninyo ngunit nagpunta pa rin. Salamat. Ate, narito na ako. Naku, nakita ko ang mukha mo at kinalig ang aking puso. Ate, bakit ninyo tinawag ang lahat sa amin ngayon? Magpahinga ka na lang. At ang shawl na ito. Ate, sa inyong closet ito kinuha ko. Wala rin namang gagamitin dito, kaya binalot ko na lang. Pamilya naman tayo, hindi ba? Bahala ka. Umupo si Marco sa tabi ko. Asawa ko, basta at gusto mo ito, susuportahan kita. Ang gusali ay napaka-stressful na pamahalaan. Mula ngayon, ibigay mo na sa akin ang lahat at magpahinga ka lang at mag-concentrate sa pagaling. Regular na ipadadala ko sa iyo ang renta at pupuntahan kita sa pinakamagandang ospital. Inilagay ni Ati Santos ang makapal na bundal nga dokumento sa gitna ng mesa. Sa unahan ay nakasulat sa matapang na letra, kasulatan NG donasyon at paglilipat NG titulo ng ari-arian. Sa sandaling makita ito ni Marco, hindi niya matagal ang ngiti sa kanyang bibig. Ganun din sina Tita Nena at Marichel, pati na rin agad na tumikhim ang nga mata nila sa bundal ng mga dokumento. Sige, tignan ninyo ang papeles. Nandito ang lahat ng detalye ng donasyon ng aking komersyal na gusali sa aking asawa. Dahil sa halaga ng ari-arian, napakahabang pahina ang dapat basahin. Kapag walang problema, lagyan ng selyo sa huling pahina. Tutubang nagpasya ka. Sabi ko sa iyo na huwag magmadali dahil hindi kita gustong pagurin. Nagpasya na ako. Kumusta naman, manugang? Napagpasiyahan ng aking anak ang pinakamahalagang bagay.
Inaasikaso mo ang lahat at bigyan mong kahulugan ang tiwala ang aking anak. Siyempre, biyenan. Ikaw ang nagpapatunay kay Ati Santos na magtitiwala akong mabuti ang lahat ng papeles. Bakit ko pa kailangang basahin? Nandun na ang pirma ng isang abogadong pinakakatiwalaan. Bago ka pumirma, hindi ba dapat basahin ang nga espesyal na kondisyon sa likod? Kahit mag-asawa tayo, kontrata pa rin ang kontrata. Nandun din ang iyong nga pananagutan sa akin. Anong pananagutan? Asawa mo ba ako o estranyo? Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit ang mabituin sa langit ay kukunin ko para sa iyo. Hindi ko kailangan ng papel na ito para patunayan ang aking pagmamahal. Huwag kang mag-alala at magtiwala ka sa akin. Nang may pagmamalaki, kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa ang kulay pula, niyang opisyal na selyo at mabilis na tinata ang huling pahina ng madokumento. Pagkatapos ay maingat na tinata ang bawat pahina. Nang hiniling ni Ati Santos na lagyan din ng pirma ng saksi ang dokumento, na kompetensya pa sina Tita Nena at Marichel kung sino ang unang pipirma at agad nilang kinumpleto ang lahat ng nilikha. Nang ilagay ni Ati Santos ang mga dokumento sa kanyang bag, ang hangin sa sala ay bahagyang nagbago. Ang mga maskarang pagmamalasakit na pilit nilang suot ay bigla at ganap na natanggal. Ang unang nakpakitang tunay na kulay ay si Tita Nena. Ay, natanggal na ang pasanin ko. Anak, ngayon natapos na ang mahahalagang bagay, hindi ba mas mainam kung umalis ka na bukas ng umaga para sa isang care facility? Napansin ko kanina na nahihirapan kang huminga. Hanggang kailan ka mananatili sa malaking apartment na ito at papagurin si Marco? Tita, ano ang sinasabi mo iyan? Sa labas ng Maynila, may alam akong facility na maganda ang hangin at 10,000 lang bawat buwan. Ayusin mo na ang iyong kagamitan at pumunta doon. Iyon ba ang maririnig natin pagkatapos ng lahat? Manugang, kahit ginawa mo ito, hindi namin hahayaang iusog ang aking anak sa care facility ng ganon. Tatay, maging makatotohanan. Ang aking anak ngayon ay may-ari ng malalaking gusali. Abala siya sa labas at mag-aagap ng may sakit na asawa sa bahay gaano siya kapagod. Mas mainam kung ang lahat ay makomportableng mabuhay ng hiwalay, hindi ba? Marco, anong ibig sabihin ng sinabi ng iyong mama? Mama, ingatan ang salita sa harapan ng gabianan. Asawa ko, huwag mong seryosohin ang sinabi ng mama ko, nakikiramay lang siya. Bukod pa rito, tungkol sa kape sa unang palapag ng gusali abala ka na at abala na rin ako sa trabaho. Bukas, ibigay mo na ang susi kay Maricel. Ate, tama iyon. Magsisimula ako bukas ng umaga at susuriin ang lahat mula sa cash register. Ate, huwag ka nang mag-alala at sa pagkakataong ito, ibigay mo rin sa akin ang password ng iyong safety box. Kapag umalis ka sa care facility, wala naman kang gagamitin ng diamante. Gagamitin ko ang iyong singsing habang nandun ka. Ang masalita nila ay puno ng habag at kasakiman. Namumula na ang mukha ng aking mga magulang at si Papa ay mahigpit na nakikimpon ng kanyang kamao. Nagpadala akong tingin sa aking nga magulang upang hintayin ng kaunti pa at dahan-dahan at matibay na itinuwid ang aking likod mula sa pagkakaupo sa sopa. Pagkatapos ay kumha ako ng tisyu mula sa mesa at mabilis na pinunas ang aking malabi na nakabalot ng maputing pulbos. Sa sandali, ang kulay buhay na labi ay nagkaroon muli ngang maliwanag na pula. Care facility, bakit ako pupunta doon? Bukas bubukas muli ang aking kape. At tita, ikaw ang may edad na gusto mo bang hanapin ko ang template ng isang care facility para sa iyo? Ang biglaang malamig na tunog ko at malinaw na tingin ay nagulat kina Marco, Tita Nena at Marichel. Ang manugang na halos namamatay kanina ay biglang bumuhay muli mula sa isang tisyu lamang at malinaw na nagsasalita. Asawa mo, bakit ka bigla ganyan? Bakit biglang maganda ang mukha mo? Kailan ba ako sinabing may sakit? Ang pagkakamali ay mo, hindi ko. Binulsa ko ang aking telepono at kinuha mula sa likod ko ang isang matigas na pahina ng papel at mabilis nitong itinatapon sa gitna ng mesa.
basahin ninyo ng mabuti. Simpleng benign tumor sa matris. Isang simpleng operasyon na magtatanggal nito, isang magaang na sakit. Nahimatay ako dahil matinding anemia, ngunit dahil narinig mo lang ang salitang tumor at tumakas mula sa ospital ng hindi nakinig sa paliwanag ng doktor, sumulat ka ang sariling dula sa iyong isipan. O baka naman, labis mong ninanais na maging totoo ang iyong pinaniniwalaan para mailaro mo ako bilang isang may sakit at makipagtulungan sa iyong pamilya upang madaling makuha ang aking gusali. Nakinig ka ba? Ano? Simpleng. Kaya hindi ka namamatay. Ay naku, ang mapangakit na ito. Ikaw ang nag-imbento ang kasinungalingan at ngayon sinasabi mong kami ang manloloko. Kinuha mo ang ari-arian ng aking anak. Tita, ang ari-arian ko ang aking ari-arian, hindi sa inyong anak. Ang pandaraya ay ginawa ninyo, hindi ko. Ate Santos, basahin ng malakas ang espesyal na kondisyon sa likod na bahagi nga, kasulatan na pinirmahan ni Marco kanina. Kinuha ni Ate Santos mula sa kanyang bag ang nga dokumento at binuksan ang nga ito at pagkatapos ay nagbasa sa isang malinaw at solemneng boses. Espesyal na kondisyon, Seksyon 3. Ang tatanggap ng donasyon, ang asawa, ay kinikilala ang lahat ng sumusunod na sadyang binalibali ang katotohanan ng kalagayan ng asawa at sinikap na agawin ang ari-arian ng asawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang pekeng abogado, payphone mga opisyal na dokumento at pagnanakaw ng opisyal na selyo. Seksyon 4. Dahil sa pananagutang ito, ang kasulatan ngang donasyon ay agad na magiging walang bisa mula sa oras ng pagpirma at ang asawa ay dapat magbayad ng 5 milyong pisong kabayaran para sa espiritual na pinsala na dulot sa asawa. Bukod pa rito, ang asawa ay dapat ilipat ang lahat ng kanyang karapatan sa kanilang tirahan sa asawa. Kung hindi matupad ang maito, lahat ng nakaangkop na ari-arian ay isasailalim sa forced execution. Nang matapos ang pagbasa, isang ganap na katahimikan ang nanaig sa sala. Ang mata ni Marco ay halos lumabas at ang kanyang malabi ay namutla at nanginginig. Si Tita Nena ay hindi makasalita sa gulat at nagngangalang. Si Maricel ay bumaba at nagtatakip ne kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Ito ay walang katuturan. Kailan ko inamin ang aking krimen? Ano ito? Hindi kita pinilit, ikaw mismo ang nakpirma. Ikaw ang nakdesisyong hindi basahin ang mga kasulatan at agad na tinatak, at hindi ko ginawa ang lahat ito ng walang ebidensya. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang play button. Sa pamamagitan ng speaker ng telepono, ang nakakakilabig na pag-usap na naganap sa silid tulugan ng bahay ni Tita Nena ilang araw na ang nakakaraan ay kumalat ng malakas sa sala. Namamatay na siya kaya itago natin ang lahat hanggang sa oras na iyon. Attorney Bongbong, kapag dinala ninyo ang selyo ng manugang ko, gagawa ako ng maayos na kasulatan ganap na legal at walang problema. Nang tumagas ang audio file, ang mukha ni Marco ay naging kulay abo. Ang opisyal na selyo na ninakaw niya mula sa aking kahon upang gamitin kasama ang pekeng abogado, ito ang perpektong patunayang kanilang pakana. Ang opisyal na selyo mo na ninakaw, ang natawag mo kay Attorney Bongbong, ang buong plano ninyo kasama ang resort investment scam, lahat ay nakuha ko na. Alam ko rin na nagbigay kang surety bond sa pangalan mo para sa pabrika ng asawa ni Maricel. Lahat ay nandun. Kuya nalaman na niya kahit ang surety bond. Maricel, tumahimik ka. Ginawa mo sa iyong sariling makamay ang lahat ng ito, niloko kang broker, nawalan kang pera, at ngayon ay nilagyan mo ngang selyo ang iyong sariling kapahamakan. Mga walang habas na nilalang, pinakpawisan ng dugo ng aking anak ang ari-ariang iyon at gusto ninyong angkinin ng libre. Paano kaya ninyo nagawa ang ganitong kasamaan? Nang malaglag na ang lahat, malalaman na ninyo ang kabayaran para sa lahat. Ate Santos, bukas ng umaga pagbukas na korte, ay file na ang lahat at isumite ang kahilingan para sa foreclosure ng ari-arian. Tita, ang shawl ko na suot mo ibalik mo na.
Nang mabilis na natapos ang legal na hakbang, ang aking telepono ay walang tigil na tumutunog. Pangalan ni Marco ang nasa screen. Sinimsim ko muna ng mahinahon ang aking kape at pagkatapos ay pinindot ang sagot. Ano ba ang ginawa mo sa akin? Tinawag ako ng HR department sa trabaho. Sinabi nila na may garnishment order sa aking sahod. Lahat sila ay nakatingin sa akin parang kriminal. Hindi ko na maharap ang mga katrabaho ko. Talagang gusto mo akong mapahiya sa harap ng lahat. Ang iyong pagkapahiya ay ginawa mo mismo, hindi ko. Isang legal na order na pinadala ng korte, bakit ka nagagalit sa akin? Nakalimutan mo na ba ang 5 milyong pisong kasunduan na pinirmahan mo kahapon? Mahal mo ba talaga ang tao, hindi ka na may pakiramdam? Ilang taon na tayong mag-asawa. Sa isang gabi, gustong-gusto mo akong tapusin. Pakikinig ka ba noong nag-inuman kayo sa silid-tulugan habang hinihintay ang aking kamatayan? Alam mo ba kung gaano kahirap ang aking pakiramdam? Kung wala kang pambayad, ang sahod mo ay patuloy na gagarnisyahan. Huwag na akong personal na tawagan pa kapag may sasabihin ka. Gawin mo sa pamamagitan ng aking abogado. Matibay kong pinutol ang tawag. Ilang araw pagkatapos, biglang dumating si Marichel sa aking kape. Malayo na ang kanyang itsura, sa dati walang makeup, ang buhok ay hindi maayos, at ang damit ay kulubot. Ate, ako ito. Kumusta na kayo, ate? Ilang araw na akong walang tigil kaya hindi makausap. Malamig kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang hawak. Marichel, anong dala mong balita ngayon? Ate, parang mamamatay na ako. Ang asawa ko ay kahapon na opisyal na naglunsad ng bankruptcy proceedings. Dumating ang mga kreditor sa opisina ng asawa ko at sinira ang lahat ng gamit. Ang aming bahay ay inangkin ng bangko at kailangan naming lumabas bukas. Marichel, bakit dito ka nagrereklamo ng iyong personal na problema? Mula nang naksuot ka ang mahal na damit at sumakay sa mahal na sasakyan, naghanda ka na sa ganitong kahihinatnan. Hindi ba? Alam ko, ate. Nagkamali ako. Sinubukan ko ring makipag-usap sa kuya, ngunit sinasabi niyang abala rin siya at hindi man lang siya sumasagot ng tawag ko. Huwag kang humihingi ng simpatiya sa akin. Kahit umiyak ka pa dito sa harapan ko, ni isang tulo man ang luha ko ay hindi kikilos para sa iyo. Nung nakita mo ang pagkakataong yumaman mula sa aking kasakit, nasaan ang iyong prinsipyo? Ngayon ay tinatanggap mo ang kabayaran ng iyong kasakiman. Lumabas ka na sa aking tindahan bago pa kita ipabilis ng pulis. Nginangan ni Marichel ang kanyang labi at uya na tumakbo palabas ng kape. Isang buwan pagkatapos, naganap ang unang mediation session sa korte. Nang pumasok ako sa silid, pinagtiyagaan kong makita ang kabaliktaran ng mga mukha ni Tita Nena at Marco. Talagang hindi ko napigilang magtawa. Si Marco ay halos walang tulog sa mga nakaraang gabi. Ang kanyang mamata ay namamaga. Si Tita Nena naman ay wala na ang dating kalingkingan niya at mukha siyang isang lola na yumuko na ang likod. Nang pumasok ako, agad na nagapela si Marco sa mediation officer. Ginong officer, lubos akong nakdurusa ng kasamaan. Ang kasunduan ay hindi valid. Pinilit akong asawa ko, kasama ang kanyang ama at abogado, sa isang napakatensyonang kapaligiran at pinilit akong pumirma. Hindi ako binigyan ng sapat na oras para basahin ang mga dokumento, pinilit agad na nilagyan ng selyo. Paano magkakaroon ng 5 milyong piso na kabayaran sa pagitan ng mag-asawa? Paano ko maaring ibigay ang aking karapatan sa aming tirahan? Gino, ang argumento ng defendant ay malinaw na kasinungalingan. Narito ang CCTV footage ng sala kung saan nang may ngiti ay nilagyan ng selyong defendant ang mga dokumento. Ipinakita rin ng korte na tinanggihan ng defendant ang mungkahi ng plaintiff na basahin ang kasulatan at pinagsisimulan ang sariling kagustuhan ang pagpirma. Bukod pa rito, ang audio recording na nagpapatunayang tangkang pagforge ng opisyal na dokumento ay naisumite na. Ginoong officer, iniloloko niya kaming lahat. Ang aming pamilya ay nagdurusa, ang manugang ko ay nagiging baliw sa pera at pinapahirapan ang buong pamilya. Tita, ang pagkasira ng inyong pamilya ay sarili ninyong ginawa. Kailan ko kinuha ang inyong ipon?
Ikaw mismo ang nag-advance ng iyong pera para sa inyong plano sa retirement village gamit ang inaasahang kita mula sa pagbebenta ng aking gusali. Bakit ako ang sisisihan? Nang marinig nila ito ni Tita Nena at Marco, walang magawa ang maga ito. Pagkatapos ay nagsalita ang mediation officer ng malinaw. Ang argumento and defendant ay walang basehan, ang maebidensya at certified na kasunduan na isinumait ng plaintiff ay ganap na kinikilala. Ang defendant ay may obligasyon na agad magbayad ng 5 milyong pisong kabayaran sa espiritual na pinsala sa plaintiff at ilipat ang lahat ng karapatang ari-arian sa tirahan. Kung hindi matutupad ito, lahat ng nakaangkop na ari-arian ay isasailalim sa forced execution. Habang lumalabas sa korte, biglang harang ni Marco ang aking landas. Sa kanyang mata ay wala ng galit, ang lahat ay simpleng pagmamakaawa. Asawa ko, talagang pakiramdam ko ay mamamatay na ako. Tinanggal na ako sa trabaho. Araw-araw may tawag galing sa bangko dahil sa garantiya ko para sa negosyo ni Marichel. At ngayon ay nangkop na rin ang aking suweldo, wala na akong pambayat na kahit ano. Hindi mo ba makita ang aking pagdurusa? Puntahan si Papa at Mama at sabihin mong isang pagkakataon pa lang. Gusto mong pumunta sa tulay, pumunta ka. Wala akong dahilan para pigilan ka. Ang kahirapang nararamdaman mo ngayon ay katumbas ng kahirapang nararamdaman ko nang alam ko na hinihintay ninyo ang aking kamatayan at nagtataas ng basong alak para dito. Ang asawa mo, ang iyong pamilya maging sila man ay maging palaboy, maging blacklisted, wala na kaming relasyon sa lahat ng iyon, huwag na kang lumitaw pa sa aking buhay. Nakakadismaya lang ang mukha mo. Nang hindi na lumingon, bumaba ako sa hagdan ng korte. Ang hanging tagsibol ay masayang humihip. Lumipas ang 1 taon. Si Marco at ang kanyang pamilya ay ganap na gumuho. Si Marco ay nag-file ng personal bankruptcy dahil sa hindi kaya ang naipon na utang mula sa kabayarang damage at surety bond. Narinig ko mula sa kung saan na nagtatrabaho siya bilang isang manggagawang araw-araw at nahihirapang mabuhay. Ang mapalakin at palalo si Marichel ay hinawalay na ang kanyang asawa at ngayon ay nagtatrabaho sa isang kusina ng isang kainan na huhugas ng pinggan araw-araw para mabuhay. Si Tita Nena naman, na walang kakayahan na manirahan sa piling ng kanyang anak at anak na babae, ay nag-aralaw sa isang maliit na pabahay na subsidiya ng lokal na pamahalaan bawat araw, ay umaasa at nagreklamo sa kanyang maanak. Sila ay ganap na nasunok sa impyernong kanilang sariling hinanda. Sa kabilang dako, ang aking buhay ay mas maliwanag at mapayapa kaysa dati. Ang aking kalusugan ay ganap na gumaling matapos ang matagumpay na operasyon para alisin ang benign tumor. Ang gusali na ganap na napreserba ang titulo ay kamakailan ay dumaan sa malaking renovasyon at ang aking kape sa unang palapag ay naging isang sikat na lugar sa lugar araw-araw ay punong mabisita. Ngayon din, sa tabing ang bintanang aking kape, umupo ako habang tinatanggap ang mainit na sikat ng araw at gumigiling ng kape. Biglang bumukas ang pintuan ng kape, pumasok sina Papa at Mama na makasamang nakangiti. Anak, ang mukha mo ngayon ay parang buwan. Puno nga bisita ang kape at siguradong lulusok ang negosyo kapag masaya ang hitsura ng amo. Oo nga, anak ko, nang matanggal na ang nga masamang tao, magkakaroon ng daan ang iyong kinabukasan. Heto ito, anak, pumunta ako sa palengke at naalala kita kaya binili ko ito. Nakarelax ako sa tabing ng bintana kasama sina Papa at Mama, iniinom ang mabangong kape at tumingin sa labas. Ang mataong naginuman habang hinihintay ang aking kamatayan ay ngayon ay nag-ukol ng kanilang sarili sa ilalim ng impyernong kanilang sarili ring ginawa. Ngunit ako ngayon ay naglalakad sa gitna ng pinakamasaya at maliwanag na taksibol ng aking buhay. Ang sakit ng pagkawala ay pansamantala lamang, ngunit ang katarungan na aking natamo at ang matamis na paghihiganti ay magiging pinakamatibay na pundasyon ng aking natitirang buhay. Dito ay ganap na natapos ang aking matagal na paghihiganting puno ng katarungan. Hanggang dito ang kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe,
mag-like at ayon ang notification. Saan kayo nakikinig ngayon? Ito ay mula sa Maynila. Magkikita tayo sa susunod na kwento. Mga tagapakinig, maging maligaya kayo ngayon.